no? Eto, ayan. Rodi Duterte use narco-list to persecute, eliminate political rival. Sabi ni ex-Iloilo Mayor Mabilog. Ayan. Rodi Mabilog. Ayan ho mga kababayan. Basahin natin. During Wednesday hearing of the House of Representatives Quad Committee, Mabilog said he was included the narco list as the result of his affiliation with political figure who opposed Duterte. Ayan po, parang ang mga taga Iloilo po, kung di ako nagkakamali, di ba? Yung sila Drilon ho. Sabi ni Carlo Domingo, ang gulo nitong si Carlo Domingo. Idol Mark, ba't di ka mag-artista? Ang gwapo nyo po. Naku, salamat po, sir. Pero takwarens na din ho tayo. 40 na tayo, mga bossing eh. Hindi na ho tayo uubra dyan. Oh. Sabi dito, despite my hard work and dedication to public service. Ayan ha. Eh, mukhang magaling naman tong si Jed Mabilog. I was unjustly, baselessly, no, included in former President Duterte so-called narco list. Naalala nyo po yun, mga bossing? Yung napakalaking parang kartolina yata yun. Doon nakasulat yung mga narco list. Tapos meron pang mga guhit-guhit na gano'n. O eto, sabi ng dating Pangulong Duterte, lahat ng pangalan nito narco politicians, ano? O involved sa droga. At isa nga daw po, mga kababayan, yung pangalan ni Jed Mabilog doon, mga bossing. Sabi ni Choran Animates, senador na lang, Mark. Nako. Hindi tayo uubra doon. Kapag po hindi umabot ang ating kaalaman doon sa kaalaman ni Robin Padilla, mahirap pong makapasok sa Senado. Ano? Pang matatalino lang po yun. Ewan ko, ba't nyo binoto si Binoy? Ay, ako din pala bumoto doon. Despite my hard work and dedication to public service, I was unjustly, baselessly included in former President Duterte so-called narco list. This inclusion was made without any evidence, investigation, or due process. So sa madaling salita ho, mga kababayan, ano to, trip-trip nga lang ho, mga bossing. Kumbaga, sulat ko lahat dito, kung sino-sino itong mga to, kahit na wala ng investigasyon, kahit na wala ng, kahit hindi ko na paaikutan, ito sa ating mga kapulisan, basta, narco-list kayo. Kawawa, mga kababayan. Di ba? Before Duterte included this name in the narco list, Mabilog said law enforcement agencies such as PNP and PIDEA, had includes him as name in the drug list. Sabi po, mga kababayan. When asked by Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Mabilog said, made several attempts to see the President Duterte just to ask kung ano po talaga ang reason kung bakit po. O biruin mo, meron ho siyang lakas ng loob na magtanong o pumunta sa dating Pangulong Duterte. Yung iba po, mga kababayan, kapag kaganyan, medyo kabado na ho. No? Mapunta ako doon, baka mamaya hindi na ako makauwi, baka mamaya may poses na ako pagpunta ko sa kanya. Pero ho, dahil siya, sigurado, mga kababayan, na wala siyang kinalaman doon sa mga nakalista doon, handa siyang pumunta ho. Mga bossing. Di ba? Pero ang sabi dito, mga kababayan, parang ginawa sila, parang kumbaga, ang trip na gawin sa kanya, parang ladder ho. No? Gusto daw, gusto daw, kumbaga, maging ladder o maiugnay. Kung di ako nagkakamali dito, no? Maiugnay si Drilon o kung sino man yung mga dilawan na masangkot po sa droga. Basahin pa nating mas maigi, mga kababayan. Gumawa na lang po ako ng assumption ko for what the reason are, Mabilog. Mabilog said, he is a relative of former Senator Franklin Drilon, a known critic of Duterte. Kumbaga, parang, naalala nyo po, mga bossing, yung estilo ni Bato de la Rosa doon sa kanyang hearing,
no? Yung style ni Bato de la Rosa, doon sa PIDEA leak ho, mga kababayan, para umakyat at maabot, no, yung pangalan ng First Lady Liza Marcos at pangalan ng ating presidente doon sa narco list na yon. Kumbaga, meron silang ginamit na pangalan. Kagaya po ni Kumar, kung maaalala nyo po yun. Kasi si Kumar, madaming kaibigan. Mga politiko, kaibigan din ng presidente at ng First Lady po. So, ginamit nila yung pangalan na Kumar, na si Kumar daw po, kung ano-anong kabalbalan ang ginagawa, upang sa ganon, kumonekta, no, sa ating vice-presidente. Subalit, ngunit datapwat, hindi naman nagtagumpay. So, sa pagkakaintindi ko po, mga kababayan, etong ginagawa po nila, no, napagtripan nga lang si Mabilog upang maging ladder pakonekta doon sa mga politiko na kritiko ng dating Pangulong Duterte. Na, alam nyo na, walang iba, di ba? Si Franklin Drilon po. Mga kababayan, talaga namang walang habas, walang takot po yan na kumukontra kay dating Pangulong Duterte. Sabi pa dito, and number 2, nung nagkaroon ng rally sa Iloilo during the campaign, nagkaroon sila ng brownout at isinisi po sa mayor, sa akin po. Ganyan naman sila. Diba? During the 2016 presidential campaign, Mabilog said Duterte wanted to meet him, but unfortunately, I was not able to meet him because I was on the official travel to Manila for a big project, which is expansion of National Highway. Siguro, si dating Pangulong Duterte, gusto kitang ma-meet na mayor ka para matulungan mo ko sa aking pangangampanya, ha? Tapos, mas inuna mo yung ibang mga gagawin mo kesa sa akin, ha? Yun. Kasama ka sa narco list. Di ba? Napag-initan na po, mga kababayan. Napag-initan na, at para din, kumbaga, maging ladder o kumonekta doon kay Franklin Drilon. Dahil nga, kumbaga, magkamag-anak yan si Drilon. Ha? Magkamag-anak yang si Drilon at itong si Mabilog. Alam niyo na po ang ibig sabihin nun. Sasabihin nila, yan mga konektado sa droga pala tong mga ito. Di ba? Sabi ni Jorge Edralin, napaiyak si Mabilog kanina sa hearing. Nakakaiyak. Napaiyak din si Takeru Miyamoto. Hindi ko pa nakikitang umiyak si Takeru, mga bossing. No? Hindi ko pa nakitang umiyak si Takeru Miyamoto, mga kababayan. Anyway, si Ma'am Nenita Butial daw din po. Napaluha din ako sa revelation ni Jed Mabilog. Duterte, masamang oat. Naku, nandito na si Pretty Boyus, proud PhilAm. Shout out sa iyo, boss, Chief Amo, sir, madam.